by their emotions. Dahil sa naproprostrate sila sa pagkamatay ng kanilang Panginoon, ng Mesiyas. Subalit, tulad ng dalawang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo na patungo sa Emmaus o sa Emmaus, sila ay binigyan ng liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, si Tomas. Si Tomas, na mapagduda, ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo na maniwala sa Kanya. Si Tomas, na kung saan nagugulumihanan ang kanyang kalooban, ay nabigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo upang maliwanagan. At tayo bilang mga tao mapagduda, no, sa presensya ng Diyos sa ating buhay, palagi po nating isakalooban na ang presensya ng Diyos ay nasa bawat isa po sa atin. Sa mga panahon ngayon, ang presensya ng Diyos ay nasa mga instrumento ng Diyos sa ating buhay. At kanina, habang nasa proseso ng rito, no, ng pagtanggap ng commitment of forever, ito tinatawag namin na sumpaang pangwalang hangganan bilang madre at pari po, no? Na kung saan yung kaklase ko po ay very emotional, si Sister Ara Joy, na kung saan yung pagkakataon na yun, ang kanyang pagkakataon upang sumumpa sa harapan ng Diyos, sa altar ng Diyos, ng kanyang forever. Kasi sa amin po kasi, mga religious priests and sisters, no? Bago kami maging pari, meron po kaming final vow or solemn profession, na kung saan kami ay humaharap sa altar at sumusumpa na kami ay magiging miyembro ng isang orden, isang congregation forever and ever. Amen. So kanina, habang nakikita ko yung aking kaklase, Sister Ara, na sumusumpa sa altar ng Diyos, naalala ko po yung aking solemn profession, no? Last 3 years ago naman, na kung saan very emotional din ang aking naramdaman. At sabi ko nga, nangyari ang lahat ng iyon dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa akin, at hindi sa pagmamahal ko sa Kanya. Again, sa pagmamahal ng Diyos sa akin, sa awa ng Diyos sa akin, bilang isang lingkod na sumusunod sa Kanya. At sa ating Ebanghelyo, ito rin po ang ipinaramdam ng ating Panginoong Jesucristo kay Tomas. Nasa kabila ng kanyang hindi paniniwala o pagdududa, ipinaramdam ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang awa at ang kanyang pagmamahal. At sa buhay po natin, ito'y patuloy na pinaparamdam ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng kanyang mga instrumento. At higit sa lahat, ng ating banal na misa. Sa ating banal na misa, patuloy na bumubuhos ang dugo at tubig na mula sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba yung imahe ng Divine Mercy? Tama po ba? Di ba kung ating babalikan ang imahe ng ating Divine Mercy na si Jesus, no? Ang imahe ng Divine Mercy, mayroong silaw o liwanag na pula at dilaw. Na kung saan sumisimbolo para yakapin niyo po sila ng inyong pagmamahal at patawarin niyo po sila sa kanilang mga nagawang pagkukulang. Idilim namin ito sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen.